Ang ikalawang bahagi ng kwento ng buhay at paglalayag ni Ferdinand Magellan ay tatalakayin natin dito lang sa Mark God's TV channel. Nilisan nila ang Santa Cruz para ipagpatuloy ang paglalayag sa timog. At di nga nagtagal noong October 21, lumiko sila pakanluran at pumasok sa isang kipot na matagal na nilang hinahanap. Tinawag niya itong Canal de Todos los Santos dahil inabot sila doon ng Nobyembre 1, pero na maglaon, ipinangalan din ito sa kanya. Kilala ito ngayon bilang ang Strait of Magellan o sa Filipino ay Kipot ni Magallanes. Pero bago lumabas ng kipot, ilang linggo rin nilang hinintay ang barkong San Antonio, pero hindi ito matagpuan. Yun pala, nagpalit na ito ng kurso at nagsimulang maglayag pabalik ng Espanya. Ang kapitan nito na si Alvaro de Mesquita ay pinsan ni Magallanes at masugid na taga-suporta niya. Pero dahil sa isa na namang pag-aaklas, nawalan siya ng kontrol sa barko. 6 na buwan ang lumipas, nakabalik ang San Antonio sa Sevilla. Dito lubhang siniraan ng mga naghimagsik ang imahe ni Magallanes. Tinabi nila na pinahihirapan ni Magallanes ang mga tauhang Espanyol. Bilang resulta ng 6 na buwang paglilitis, si Mesquita pa ang nakulong at maging ang pamilya ni Magallanes doon ay ikinulong din sa sarili nilang tahanan. Samantala, nang hindi matagpuan ng San Antonio, itinuloy ng natitirang 3 barko ang paglalayag palabas ng kipot. Pagsapit ng November 28, 1520, naglalayag na sila sa tubig ng isang napakalaking karagatan na tila napakatahimik. Dahil dyan, tinawag ito ni Magallanes na Mar Pacifico. Kilala ito ngayon bilang ang Pacific Ocean o ang Karagatang Pasifiko. Hindi pa lubusang naunawaan ni Magallanes ang tunay na lawak ng Karagatang Pasifiko. Bagaman alam niyang may anyong tubig na naghihiwalay sa Timog Amerika at sa Spice Islands, naiisip niyang maliit na dagat lang iyon na kayang tawirin sa loob lang ng 3 hanggang 4 na araw. Pero malayong malayo ito sa inaasahan niya. Nang makalabas sila sa kipot at narating ang Pasipiko, sinimulan nilang maglayag patungong hilaga na binabagtas ang mga baybayin ng bansang Chile. Pagkalipas ng ilang linggo, naglayag na rin sila sa rutang Hilagang Kanluran at natawid nila ang Ecuador ng daigdig noong Pebrero 13, 1521. Ang inaakalang ilang araw lang na pagtawid sa Karagatang Pasipiko ay hindi naging totoo. Ang mga araw ay nagiging mga linggo at ang mga linggo ay nagiging mga buwan. Dahil hindi nila alam na ganito katagal, hindi naging sapat ang mga pagkain at tubig na dala nila. May mga dala rin silang karne, pero ang mga ito ay namaho at nabulok pa nga dahil sa mainit na klima. Nauwi sila sa pagkain ng mga lumang biskwit na durug-durug na, may mga uod at namamaho sa dumi ng mga daga. Kinain din nila pati mga balat ng hayop. Hindi rin nakaligtas sa kumakalam na sikmura ang mga daga, pati na ang mga kusot o pinaglagarian ng kahoy. Tubig naman na madilaw at mabaho na ang pinagtitiisan nilang inumin. Kaya dahil sa kakulangan ng nutrisyon, marami sa mga kalalakihan ang nanghina at nagkasakit. Ilan sa kanila nakitaan ng sintomas ng scurvy. Sa itong sakit na dulot ng kakulangan sa vitamin C at kadalasang nagiging problema ng mga manlalayag noon. Nakalulungkot pa, namatay pa nga ang ilan sa kanila. Ang pagtawid sa napakalawak na karagatang ito ay sawari walang katapusan. Pagkalipas ng ilang buwang paglalayag sa karagatang sawari ay walang katapusan, narating nila ang mga isla ng Mariana noong March 6, 1521. Pagkalipas ng ilang oras, nakadaong ang armada sa Guam. Dito nila nakasalamuha ang mga katutubong Chamorro na nagsiakyata naman sa kanilang mga barko at nagsimulang manguha ng ilan sa kanilang mga gamit. Dahil dyan, tinawag ni Magallanes ang lugar na iyon na Isla de los Ladrones o Pulo ng mga Magnanakaw. Nang sumunod na araw, nilusob nila ang komunidad ng mga katutubong Chamorro. Binawi nila ang mga ninakaw na mga gamit at sinunog ang ilang mga bahay. May ilang katutubo rin ang napatay. Nilisan nila ang Guam noong Marso 9 at ipinagpatuloy ang kanilang paglalayag pakanluran. Nakarating ang Armada de Molucca sa Pilipinas noong March 16, 1521, pero hindi pa Pilipinas ang pangalan nito. Nang araw na iyon, natanaw nila ang isla ng Zamal na sa kasalukuyan ay ang Samar Island. Kinabukasan, dumaong sila sa isang isla sa timog na bahagi ng Samar na tinatawag ni Pigafetta na Humuno. Kilala ito ngayon bilang Humunhon at nanatili sila roon
ng hanggang 8 araw. Pagsapit ng March 25, nirisan nila ang Homonhon at nagsimulang maglayad muli. Narating nila ang Mazawa na sa kasalukuyan ay pinaniniwala ang isla ng Limasawa. Dito niya nakilala at nakapalagayang loob si Raha Kulambu at ang kapatid nitong si Raha Siago ng Butuan. At para pagtibayin ang kanilang pagkakaibigan, isinagawa nila ang ritual na tinatawag na sanduguan. Dito ay nagpapatulo ang bawat panig ng kanilang dugo sa alak at pagkatapos ay iinumin nila ito. Pagsapit ng Marso 31, 1521, araw ng linggo, habang nandoon pa rin sa Mazawa, isinagawa ang pinakaunang naiulat na misa ng Katoliko sa Pilipinas. Iniutos ni Magallanes na gawin ito sa pangunguna ng paring si Pedro Valderrama. Ang mga Raha kasama na ang iba pang mga katutubong nakatira doon ang dumalo sa misang iyon. Kinahapunan, pinag-utos din ni Magallanes ang pagtitirik ng isang malaking krus na kahoy sa ibabaw ng isang burol. Nilisan nila ang Limasawa noong Abril 3 at sa tulong na rin ng mga katutubo, nakarating sila sa Cebu noong Abril 7. Nakilala at naging kaibigan din ni Magallanes ang pinuno ng lugar na ito na si Raha Humabon. Dinala rin niya ang Katolisismo sa mga naroroon. Sa katunayan, paglipas ng ilang araw, si Raha Humabon at ang kanyang pamilya ay nagpabinyag noong Abril 14, 1521. Nagtayo rin siya roon ng krus na kilala ngayon sa tawag na Krus ni Magallanes. At napakarami pang mga katutubo sa Cebu at sa mga karatig na isla ang tumanggap sa relihiyong ipinakilala ni Magallanes sa kanila. Pero bagaman marami ang tumanggap, hindi lahat ay sumang-ayon sa ginagawang pagsuporta sa mga dayuhan. Isang dato na mula sa karatig na isla ng Mactan ang tutor sa pagbibigay ng tributo sa kanila at sa pagkilala sa hari ng Espanya. Siya ay si Dato Lapu-Lapu na kilala rin sa mga pangalang si Lapu-Lapu at Kalipulako. Nakilala rin siya dahil sa susunod na mga nangyari. Abril 27, 1521, naganap ang makasaysayang labanan sa Mactan. Dahil nga hindi tinanggap ni Lapu-Lapu ang kondisyon ng mga Espanyol, nang umagang iyon ay lulusobin ni Magallanes ang Mactan. Tinabihan din niya si Raha Humabon na manood na lang sa kanilang pakikipaglaban. Ang puwersa ng mga Espanyol na lulusob ay binubuo ng 49 na mga sundalo. Sang-ayon sa tansya ni Pigafetta, nasa 1,500 naman ang mga taga-Mactan na nasa ilalim ng pamumuno ni Lapu-Lapu. Bagaman mayroon silang mas mahuhusay na baluti at armas, hindi kinaya ng mga Espanyol ang laki ng puwersa ng mga katutubo na pumalibot sa kanila. Natamaan si Magallanes ng panang may lason sa kanyang binti na sinundan ng pagpapaurong niya sa kanyang mga kasama. Pero patuloy pa rin ang paglaban ng mga katutubo gamit ang mga sibat at mga bato. Tinamaan si Magallanes ng sibat sa mukha pero nakaganti pa rin siya. Nasugatan din siya sa braso at natagang muli sa kabilang binti. Nang siya ay bumagsak, pinagtulungan na siyang patayin ng mga patutubong mandirigma. Sa kanyang pagkamatay sa kamay ng mga taga-Mactan, isinulat ni Pigafetta ang mga salitang, "Pinatay nila ang aming huwaran, aming liwanag, aming kaaliwan, at ang aming tunay na patnubay." Ang totoo, sa lugar kung saan siya namatay, nasa gawing timog lang ang kinaroroonan ng lugar na hangarin niyang marating, ang Moluccas o Spice Islands. Sa gawing kanluran naman ng Moluccas, matatagpuan ang Malacca kung saan kasama siya sa mga tauhan ng sakupin iyon ng mga Portuges noong 1511. Sa pagkawala ni Magallanes, naghalala ang mga natitirang tauhan ng papalit bilang pinuno. Itutuloy nila ang orihinal na tunguhin ng ekspedisyon. Napili nila si Duarte Barbosa at si Juan Serrano. Pagdaman nakasaad sa huling habilin ni Magallanes na palalayain na si Enrique, pilit na hiniling ng mga bagong pinuno na sumunod pa rin siya sa kanila at magpatuloy bilang kanilang tagapagsalin. Dahil dito, nagalit si Enrique at nagkaroon siya ng lihim na pakikipagpulong kay Raha Humabon na nagresulta sa pagtataksil niya sa mga Espanyol. Noong Mayo 1, 1521, naghanda si Humabon ng isang salusalo para sa mga dayuhan kasama na ang 2 bagong pinuno nito. Pero bago sila matapos kumain, inumpisahan silang pagpapatayin ng mga katutubong mandirigma. Sa pangyayaring ito, 27 Espanyol ang napatay. Ang dating nasa 270 tauhan ay 115 na lamang ngayon. Hindi na ito sapat para pangasiwaan ang paglalayag ng 3 nilang barko. Kaya noong May 2,
Isang araw pagkatapos ng massacre sa Cebu, sinunog at iniwan na nila ang barkong Concepcion. Si Joao Carvalho ang naging bagong kapitan general at gamit ang dalawang barko na Trinidad at Victoria, ilang buwan din silang naglalayag sa Timog Silangang Asya para mahanap ang Moluccas. Sa paglalayag na ito, narating nila ang ilang mga lugar sa Mindanao at Brunei. Pagsapit noong September 21, 1521, pumalit si Martin Mendez bilang kapitan general. Naging kapitan naman si Gonzalo de Espinosa ng barkong Trinidad, samantalang si Juan Sebastian Elcano naman ang sa barkong Victoria. Maalala natin kasama si Elcano sa mga naghimagsik noong nagsisimula pa lang ang ekspedisyon at napapawan pa ng parusa dahil dito. Pagsapit noong Nobyembre 8, 1521, sa wakas ay narating nila ang Moluccas. Dito ay nakapagkarga sila ng 381 sako ng espesya. Samantala, ang barkong Trinidad ay talagang masira na at mahirap ng mais ayos. Habang ginagawa ng paraang mais ayos ito, napagpasyahan nilang iwan na ito. Kung sakali naman maayos pa, babalik ito sa Espanya gamit ang sila naming ruta. Yun nga lang, pagkalipas na nilang linggo, palpak ang pagsusitap nitong bumalik. Kalauman, nahuli rin ito ng mga Portuges at tuluyan ng masira dahil sa dumaang bagyo. Sa kabilang panig, ang barkong Victoria sa pangunguna pa rin ng kapitan nitong si Juan Sebastian Elcano ay maglalayad pabalik habang ipinutuloy ang ruta pakanluran. Pagsapit ng May 6, 1622, dumadaan na sila sa Cape of Good Hope sa Timog na Baharingan Africa. Sa mga panahon iyon ay bigas lang ang kanilang pagkain. Dahil sa gutom, 20 pa sa kanila ang namatay. Ilang buwan pa patalipas nito, noong September 6, 1522, nafarating ang barkong Victoria sa pantalan ng Sanlúcar de Barrameda sa Espanya. Ito ang lugar kung saan siya nagmulat. Halos 3 taon na ang nakakadaan. Sa orihimen na bilang ng kasama sa ekspedisyon, 18 lang ang nakatapos nito. At ang 26 na tinanad ng espesya na dala ng barkong Victoria ay talagang napakanaklif ng halaga. Bagaman madalas na inaalala si Motellames na pangunahing tauhan sa mga paglalayag na ito, ang profesyon niya ay talagang ibinagsak ng mga kasama sa ekspedisyon. Gaya ng nabanggit na, nang bumalit ang barkong San Antonio sa Espanya noong 1520, sinilaan na siya ng mga tauhan ito. At ganyan din ang ginawa ng inan sa mga nakauwi na sakayin ng barkong Victoria. Samantala, sa kanyang matagumpay na pagbabalik, si Juan Sebastian Elcano ay itinuring na isang bayani. Bilang parangal, nakatanggap siya ng ilang mga benepisyo. Iginawa din ng hari sa kanyang sagisad ang larawan ng globo na may mga salitang Latin na Primus Circumdebis de Me, na namamahulugang, ikaw ang unang nakalibot sa akin. Kilala sa Espanya ang paglalayag na ito may ekspedisyon de Magallanes Elcano. Nagkaroon din ito ng mahalagang ambag sa ekonomiya, politikal at siyentipikong paraan. Halimbawa, sa pinakaunang pagkakataon ay nakalkulan ng Espanya ang sirkumperensya ng globo. Naunawaan din nila na ang karagatang Pasipiko ay lubhang mas malaki kaysa kanilang inaakala ng una. Nalaman din nila ang ilang mga isla sa Pasipiko na nasa pag-aari nila base sa kasunduan sa Tordesillas. Pagtalipas ng ilang mga dekada, napasailalim din sa Espanya ang Pilipinas. At mula noon ay pinagpatuloy pa nila ang pakikipagkalakalan sa iba pa nitong mga karaping na mga bansa. Ang mga kalakalan ito ay isa sa mga dahilan ng pag-anat ng Espanya sa rurok ng papangyarihan noong mga panahon iyon. Isa pa, baruman araw-araw nilang itinatala ang petsa sa kanilang ekspedisyon, madiskubre nilang kulang ng isang araw ang nakalista nilang petsa kumpara sa buwan na petsa pagdaong nila sa Cape Verde. Dahil ito sa pagtapaikot nila sa globo. Maging batayan ang karanasan ito sa pagtatatad ng pinapawag natin ngayong International Dateline. Talagang marami sa mga recurring na misteri sa daigdig ang nabigyan linaw dahil sa ekspedisyong ito, kasama na riyan ang patunay na ang mundo ay bilong. Ang totoo, 58 taon pa ang lumipas bago may nakapaglayad muli paikot sa daigdig. Kung tungkol kay Magallanes, sa loob ng maraming taon ay kaunti lang ang natuwa dahil sa kanyang mga nagawa. Traidor ang turing sa kanya ng mga Portuges dahil sa paglalayad niya sa ngalan ng Espanya.
Sira rin naman ang reputasyon niya sa Espanya dahil sa masasamang ulat na ibinahagi ng mga Espanyol na kasama sa ekspedisyon. Pero sa tulong ni Antonio Pigafetta at ng kanyang mga sinulat tungkol sa kanilang paglalakbay, naging sagot ito sa mga paninirang sinasabi ni Elcano at ng iba pa. Paglipas ng panahon, nagbago ang takbo ng kasaysayan. Ang dating sinisiraang si Fernando de Magallanes ay kinikilala na at pinaparangalan. Ang kipot o strait na nadiskubre niya ay ipinangalan sa kanya. Naging permanente na rin ang pangalang ibinigay niya sa pinakamalaking karagatan sa daigdig, ang Pasipiko. Ang pangalan ng dalawang maliliit na galaxy na nakikita sa Southern Celestial Hemisphere ay hango rin sa kanya, ang Magellanic Clouds. Nariyan din ang Magellan Space Probe na inilunsad ng NASA noong 1989 para pag-aralan ang planetang Venus. Tunay na hindi naging madali ang ekspedisyong ito. Para kay Fernando de Magallanes, nauwi ito sa trahedya at buhay niya ang naging kapalit. Hindi man niya natapos ang paglalakbay na makaikot sana sa globo, malaki ang naging ambag ng ekspedisyong ito sa kaalaman at mga pananaw ng mga tao. Salamat sa panunood, sana nagustuhan mo.